Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 1 ng istoryeng ibabahagi ko sa inyo. Ako nga pala si Bino, 33 years old, at ang misis ko naman na si Helen ay 28 years old. May isa lang kaming anak na lalaki. Bago lang kami misis dito sa Maynila. Mahigit 3 buwan pa lang kami dito. Pero ganun pa man, hindi naman kami baguhan si estilo dito ng pamumuhay. Halos karamihan kasi ng aming kapitbahay sa probinsya ay nakarating na dito sa Maynila. Nakapagtrabaho ngunit ang ilan ay bumabalik din dahil mahirap daw talaga ang buhay Maynila. Pero eto kami ngayon, nasa Maynila. Ayaw ko man sana pero sa kagustuhan ng aking nakababatang kapatid ay ako'y napilitan. Meron kasi siyang bahay paupahan dito sa Maynila, kung saan kami ngayon ay nakatira. Meron itong 4 na kwartong paupahan. Ang 3 ay may nangungupahan na at ang ika-4 ay kung saan ngayon kami nakatira. Nasa abroad ang aking kapatid. Sa kagustuhan kong umangat pa ng kaunti ang aming buhay, ay kinapalan ko na ang aking mukhang lumapit sa kanya. Pumayag naman siya pero sa kondisyong dito na nga muna kami titira sa paupahan upang sa gayon ay may magbantay na rin ang bahay niya habang pinoproseso niya ang mga papeles ko papuntang ibang bansa. Napilitan tuloy akong ibenta ang aming alagang mga hayop para na rin dagdag pera. Pangluwas pamasahe lang kasi ang ipinadala sa akin ng kapatid ko. Sa ilang buwan namin dito nakilala ko ang isa sa mga nangungupahan sa amin. Si Kuya Raul, isa siyang construction worker. Nang minsang magkainuman kami sa tapat ng bahay, nabanggit niyang nangangailangan ng foreman niya ng isa pang mason. Napag-isip tuloy ako, dahil maalam din naman ako sa pagmamason kaya pwede ko itong patulan pang dagdag kita na rin para sa pamilya ko habang naghihintay ako sa mga papeles ko. Kaya nagsabi ako kay Kuya Raul, na kung po pwede ay ako nilang sana. Pumayag naman siya kaya agad akong nag-fill up ng biodata para ibigay sa kanya. Lumipas ang ilang araw, pinuntahan ako ni Kuya Raul sa bahay para sabihin na pupunta daw dito yung foreman niya. Kakausapin daw ako. Sinabihan na rin ako ni Raul na magpadulas daw ako ng pulutan at siya na ang bahala sa inumin. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaalam ko agad sa maganda kong misis ang tungkol sa pagpunta dito ng foreman. Mabait ang asawa ko kaya pumayag to kaagad. Bandang hapon na nang dumating si Raul at ang foreman. Berto ang pangalan nito. Medyo may edad na rin pero mistisuhin. Matangkad at may kurba ang katawan. Halatang batak sa trabaho. Dito sa salas ng bahay na kami pumwesto. May dalang alak si Raul at ako naman ay inilabas ko agad ang pulutan. Masarap din kakwentuhan itong si Berto. Maloko din. Hiwalay na pala siya sa asawa, kaya inilalaan niya na lang daw ang kanyang oras at panahon sa kanyang anak at trabaho. Maya-maya pa ay lumabas naman ang anak ko. Natuwa si Berto kasi halos kasing edad daw ng kanyang bunso ang anak ko. Madalang lang daw niya tong makita kasi kinuha daw to ng misis niya. Bali yung panganay lang niya ang nasa poder niya. Tinanong ng foreman kung nasaan ang misis ko dahil gusto rin daw niyang makilala to. Kaya agad ko namang tinawag si Helen at parang nagulat siya nung makita niya ang asawa ko na nakasando lang at maiksing shorts. Ganito kasi mag-ayos si misis dahil nasa bahay lang naman at sa init ba naman ang panahon ngayon. Kahit laking probinsya si misis ay iba ang kutis nito. Malaporselana at kahit may anak na kami ay kurbado pa rin ang katawan. Pinakilala ko si Helen kay Berto. At nung bumalik na si misis sa kwarto, tumingin sa akin si foreman sabay sabing, "Ang swerte mo sa misis mo ah. Sexy na, mukhang mabait pa." "Oo naman Manong. Swerte talaga ako." Sagot ko naman na may halong pagmamalaki. Nagpatuloy ang aming inuman at sa tuwing lalabas ng kwarto ang asawa ko ay napapansin ko ang makahulugang tingin ni Manong Berto sa kanya. Pero ewan ko ba,
Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Imbis na magalit ako ay parang natutuwa pa ako. Parang proud kasi ako na may mga matang nagpapakasasa at natatakam sa maganda kong misis. Gabi na nang matapos ang aming inuman. Nagpaalam na sila Kuya Raul at Berto. Unang lumabas ng bahay si Raul. Halatang malasing na pati na rin si Manong Berto. Pero bago lumabas si Foreman, ay may sinabi muna to sa akin. "Nasaan palang misis mo?" Tanong niya. "Nasa kwarto na ho." "Bakit yung Manong Berto?" Wala naman. Magpapaalam lang sana ako. Parang nakakaya naman kung hindi ako magpapaalam sa ilaw ng tahanan." Walang problema dun, Manong. Saglit ha." Tugon ko at tinawag ko ulit si Mrs. At nang lumabas ay mas lalong nagulat si Berto. Sa pagkakataon kasi na yun, ay nakasuot pang tulog na si Mrs. na kung pagmamasdan mong maigi, ay maaaninag mo ang kanyang mga maninipis na panloob. Pati kulay ng mga to ay aninag na rin. Sinabihan ko si Mrs. na uuwi na si Manong Berto, kaya lumapit ako sa kanya at nagpaalam. "Mag-iingat po kayo malambing na sabi ni Mrs. Hindi naman agad nakapagsalita si Manong Berto, pero bandang huli parang natauhan din to. "Ha? Oo, salamat iha." Nabubulol na sambit pa nito. Pagkaalis ng foreman, agad kaming pumasok sa loob ng kwarto ni Mrs. Sakto ay tulog na ang anak namin. Dahil sa nakainom, ay sinuyo ko ang labi ni Mrs. pero umilag siya. "Han, amoy alak ka eh." May hilang tugon nito sabay talikod sa akin. Ganon. Amoy alak pala ha. Lagot ka sa akin ngayon." Mas lalo kong inasar si Mrs. Alam kong hindi naman siya pikunin kaya niyakap ko siya mula sa likuran. Unti-unting dumapo ang labi ko sa kanyang tenga, pababa sa bato. Isang pigil na boses agad ang pinakawala ni Mrs. Hindi na siya makapalag. Isang kiliti ko lang ay tumugon na siya. Han, teka. Ano ba nangyari sa'yo ha? Hindi ka naman dating ganyan Nagtatakang tanong ni Mrs. pero hindi ko siya sinagot. Dali-dali kong itinaas ang santo niya. Sabay bulong ko sa kanya. "Han, napansin mo ba kanina yung mga tingin sa'yo ni Manong Berto?" Tanong ko habang nakayakap sa kanyang likuran. Oo Han. Napansin mo rin pala?" Sagot naman niya. "Oo naman Han. Para siyang asong natatakam sa nakikitang buto." "Loko ka Han. Parang natutuwa ka pa ha?" Takang sagot naman niya. Unti-unting humaplos ako sa katawan ni Mrs. Napakagat labi agad to. Maraan ko siyang binuhat at inilapag sa kama na parang bagong kasal lang. Tsaka ko hinila pababa ang kanyang manipis na pajama. Bakas ang ngiti ni Mrs. sa oras na yun. "Ikaw talaga. Bibigay ka rin pala, pinahirapan mo pa ako." Nakangiting sambit ko. Hindi naman ako makakatanggi sa'yo, no?" Sagot naman ni Mrs. Sabay binukas ang makinis na hita at hinila ako papalapit sa kanya. Sa puntong yon ay napayakap na ako kay Helen. "Bago natin simulan to, may tanong muna ako, Han." Bulong ko. "Ano yun, Han?" Takang sagot ni Mrs. "Simula ba nung magsama tayo, ako pa lamang bang nakaka-score dito?" Tanong ko. "Oo naman. Ano ba namang klaseng tanong yan?" "Yung totoo lang ha, ako pa lang ba talaga?" Ulit kong tanong sa kanya. Parang nakasimangot ang nakatingin sa akin si Mrs. "Hay naku Han, parang gusto mong may tumikim pa sa aking iba ha. Simulan mo na nga, baka biglang mawalan ako ng Hindi ko na pinatapos ang sasabihin pa ni Helen. At tuluyan na akong nagpakasawa sa kanya. Isang pigil na boses agad ang aking narinig kay Mrs. Napakapit siya ng husto sa akin sa sobrang pag-uga ng kama namin. Grabe talaga yung panggigigil ko sa kanya ng oras na yon. Halos pumako na ang kuko ni Mrs. sa aking likuran sa tindi ng tinatamasang bumabalot sa kanya. At isang matinding pagkakayakap ang natanggap ko kay Helen nang mariting namin ang rurok. Agad nagsalita si Helen at tinanong ako sa isang bagay.
Bakit ba nasasabi mo yung kanina? Parang okay lang sa'yong pagsawaan ako ng ibang lalaki ah. Sa narinig ko, hindi ko mawari ang aking sarili. Hindi ko malaman ang aking isasagot pero ang totoo, nagbibigay yun sa akin ng gana para mas lalong manggigilos sa kanya. Han, sumagot ka. Bakit parang mas ginaganahan ka pa kanina ha? Hindi ako sumagot bagos, tumalikod ako sa kanya. Nagmistula akong bingi sa tinatanong ni Mrs. Hindi ko malaman ang isasagot ko, baka kasi magalit siya sa maaaring sabihin ko. Bigay todo ako sa kanya kanina, at alam ko ang napansin yon ng asawa ko. Nakakaiba ang naging kilos ko. Han, sumagot ka naman. Nagugustuhan mo bang pinagnanasahan ako ng iba ha? O magpagamit ako sa iba? Dagdag pa niya. Nagulat ako sa ulang sinabi ni Mrs. Kaya napilitan na akong humarap sa kanya at sumagot. Parang ganun na nga Han eh. Naiilang kong sagot sa kanya. Sa totoo lang, ngayon lang kami napagod sa kama ng ganito. Ewan pero sobra talaga akong ginanahan at malamang ganun din siya. Ilang minutong katahimikan at maya-maya lang yumakap ako sa kanya. Pero laking gulat ko nang hawiin niya ang kamay ko. At tumayo siya para magbanyo. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin dahil sa mga sinabi ko o ano. Pagkatapos niyang magbanyo, tumabi na siya sa anak namin. Malalaman ko to bukas. Bulong ko sa sarili ko sabay pikit ng aking mga mata. Kinabukasan, bagong buhay. Bagong trabaho. Unang araw ko sa construction. Kasama ko si Kuya Raul, pero madalas sa labas siya nakapwesto. Samantalang ako sa loob ng building. Si Manong Berto naman, sa bawat pagkikita namin, pansin ko madalas niyang banggitin ang misis ko. Kumpirmadong malakas nga ang tama nito sa asawa ko. Pero sa totoo lang, hindi ako naiinis o nabubwisit sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang challenge to sa akin. Pagkatapos ng trabaho ay sabay na kami umuwi ni Raul. Ay, nakakapagod talaga sa construction pero kailangan magtiis, alang-alang kay Bugoy at kay Mrs. Pero teka, naisip ko si Mrs. ko kaya nagmadali akong umuwi. Pagdating ko sa bahay agad sumalubong sa akin ang anak ko. Nakakawala talaga ng pagod kapag nakita mo na ang pamilya mo. Napansin ko si Mrs. Tila hindi ako pinapansin. Galit pa kaya siya sa akin? Nilapitan ko siya at binati tsaka hinalikan sa pisngi. Kumusta kayo ni Bugoy dito? Tanong ko sa kanya. Okay naman. Ayun, lagi kang hinahanap sa akin ni Bugoy. Ano naman sagot mo? Sinabi ko na pumasok na si Papa mo sa bagong trabaho niya. Galit ka pa ba sa akin, Han? Malumanay ko ang tanong sa kanya. Hindi, pero may dapat tayong pag-usapan mamaya ha? Hindi na ako nagtanong sa kung ano pa man yung pag-uusapan namin dahil alam ko na yun. Kinagabihan bago kami natulog, pinatulog ko na muna si Bugoy habang si Mrs. naman ay nasa loob ng banyo. Pagkalabas ni Mrs., nagulat ako sa kanyang suot. Ang sexy ng damit pantulog niya. Aninag na aninag mo ang kanyang kabuuan. Hindi ko akalaing magsusuot siya ng ganun. Tumabi sa akin si Helen. Ang bango niya, kaya nawala tuloy ako sa sarili ko. At agad ko siyang niyakap pero umiwas siya. Sandali lang ha? Sabi niya. Tiningnan niya si Bugoy kung tulog na. Tulog na ba? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tumingin muli siya sa akin. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Mga matang parang nangaakit. Bigla ko na lang siyang sinuyo sa labi. At hindi na siya umiwas pa. Niyakap ko agad siya at pumahiga kami pareho. Sa gitna ng palitan namin, ay naramdaman kong umiba ng pwesto si Mrs. Pumwesto siya sa akin sa itaas. Bakit mo nagugustuhang may nagkakagusto sa aking ibahan? Bulong niya sa akin. Nagulat ako sa tanong na yun ni Mrs. pero sinagot ko siya. Hindi ko rin alam, honey. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero siguro
Proud ako dahil may asawa kong maganda at sexing katulad mo. Nabubulol ko pang sagot. Talaga? Proud ka sa akin, Han? Yun lang ba ang dahilan? Tanong ulit niya. Oo, Han. Siguro yun lang. Proud na proud ako sa'yo. Sa puntong yun ay bumaba ang halik ni Mrs. Parang ginaganahan rin siya. Hinila niya pababa ang aking short, tsaka ngumiti sa akin. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya. Oo naman. Mahal na mahal. Sagot ko. At proud ka dahil may misis kang maganda at sexing tulad ko? Pili ang tanong ni Mrs. Oo, Han. Proud na proud ako. At okay lang sa'yong gamitin ako ng ibang lalaki, hindi ba? Tanong pa niya. Nagulat ako sa sinabi niyo ni Mrs. May kakaibang kuryenteng bumalot sa aking pagkatao. At napapansin niyo ng aking asawa. Han? Malambing na tawag niya sa akin. Tiningnan ko si Mrs. Nagkatinginan kami. Bakit, Han? Sagot ko naman marahil naramdaman niyang sumasang-ayon ang katawan ko sa mga tanong niya. Inilapit ni Mrs. ang mukha niya sa akin at mariin niya akong hinalikan sabay binulungan. Parang bigla kayatang ginaganahan sa mga sinasabi ko. Malambing na tanong niya. Han? Tawag niya muli sa akin. Yes, Han. Sagot ko naman. Maraming pwedeng mangyari sa gusto mo, Han. Pag ginawa ko yun, wala nang atrasan, ha? Walang pag-aalin lang ang tanong ni Mrs. Pambihira. Parang gusto niya rin talagang magpaubaya sa iba. Dalalang pagkauhaw ay napatango na lamang ako. Okay, kung gusto mo talaga, sige. Pero ikaw ang gagawa ng paraan. Muling sabi niya. Alam ko na ang ibig sabihin ng asawa ko. Ako ang gagawa ng paraan para matikman siya ng iba. Hindi na ako makapagpigil, kaya agad akong tumayo at siya naman ang inihiga ko. Dahan-dahan kong kinalas ang manipis niyang suot. Ang ganda at ang puti talaga ng katawan niya. Ang ganda parang figura na parang isang dalaga. Napapikit ako sabay napaisip na malamang sa susunod na mga araw, hindi lang ako ang makakasaksi sa magandang tanawing to. Tuluyan na nga kaming tumugon ni Mrs. sa aming pangangailangan. At habang nagpapakasawa ko sa kanya, ay pinagmamasdan ko naman ang kanyang magandang mukha. Ganito din kaya ang magiging itsura ni Mrs. habang nasa kamay siya ng ibang lalaki. Ang mga tanong na yon ay lalong nagpapatindi sa aking panggigigil. Halos mayupi ko na ang aking asawa at halos ayaw bumitaw ni Helen sa akin sa tindi ng tinatamasang alapaap. Hanggang sa tuluyan na nga kaming bumagsak pareho. Iyakap ako ni Helen. Hana, siguradong okay sa'yo Baka pag nandyan na umatras ka. Bulong niya. Oo, Hana. Habol lang hininga ang sagot ko. Maya-maya ay konting katahimikan ang bumalot sa kwartong yon. Han? Pagbasag ni Missy sa katahimikan. O Han, sagot ko naman. Biglang humigpit ang yakap nito sa akin. Parang nakakatakot naman yun, sabi niya. Bakit naman? Wala lang. Baka kasi putol niya. Baka dugtong ko naman. Paano kung halimbawang magustuhan ko ang ganun? Napag-isip din ako sa tanong na yon ni Mrs. Han, nasa sayo yan. Kung gusto mong umulit sa kanya, edi okay lang. Hay, ewan ko, Han. Sige, tingnan na lang natin. Matulog na tayo? Sambit ni Mrs. Sige, Han. Good night. Good night. Pero lumipas ang magdamag, hindi ako makatulog ng maayos. Nag-iisip ako sa mga posibleng mangyari kung sakali bang matuloy ang kagustuhan ko. Bahala na. Sabay pikit ko ulit sa aking mga mata. Abangan po ang susunod na episode.